parte ng kasaysayan ng ating bansa ang konkretong isla na El Fraile sa gitna mismo ng Manila Bay. Isa ito sa mga naging depensa ng ating bansa noong panahon ng digmaan. Pero makalipas ang ilang dekada, tila nalimutan na ito. Narito po ang report. Sa mga libro ng kasaysayan, palaging sinasabi na ang isla ng Corregidor sa Bataan ang huling bumagsak sa kamay ng mga Hapon. Pero ang hindi alam ng karamihan, may isa pang isla na handang lumaban hanggang sa huli. Ito ang El Fraile, isang konkretong isla sa gitna ng Manila Bay. Itinayo noong 1909, dito matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang kanyon sa Pilipinas noong panahon ng Hapon. Mas matibay at mas malakas kesa sa mga kanyon ng Corregidor. 35 feet ang taas ng pader nito. Ilang beses itong pilit na binomba ng mga Hapon, pero di ito natinag. Ito ang tanging concrete battleship na matatagpuan sa buong mundo. It's a very high quality steel in the world. No, there is no other thing like that. Palibhas ay nasa gitna ng laot, ang El Fraile ang nagsilbing tanod ng Manila Bay. Lahat ng barkong mapapadaan, palulubugin ng El Fraile. Makalipas ang 7 dekada, binalikan ng eyewitness ang konkretong isla. Abandonado na ito. Walang namamahala, kaya ilan sa mga kagamitan, sinira at binakal na. Ito plano to noong 1929. Sabi, 2 6-inch guns. So, ibig sabihin, may 2 6-inch guns na nandito. Wala na tayong makita ni isa. Ang El Fraile ay isang mahalagang parte ng ating kasaysayan. Nakakapanghinaya, ang konkretong isla na di napasuko ng digmaan, unti-unti nang sumusuko sa kapabayaan. Abangan ang buong ulat mamayang gabi sa Eyewitness.